Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinasasalamatan namin ang iyong kabutihan at ang iyong kadakilaan sa aming mga buhay at sa pagkakataon na sa umaga na ito ay muling tinawag ang bawat isa sa amin at tinipon sa lugar na ito. At dalangin namin na muling katagpuin ang bawat isa sa amin ng iyong grasya at ng iyong awa upang sa gayon ang aming patuloy na pakikinig at pag-aaral ng mabuting balita ay patuloy na pagkalooban ang bawat isa sa amin ng kaunawaan. At inaangkin namin, O Diyos, sa mga sandali na ito, na ang mga sandali na ito ay aming itinatalaga upang sa espiritual namin na buhay, patuloy na bukas ang aming mga puso at handang tumugon at higit sa lahat, magkaroon ng kaunawaan. Ang sa gayon, ang iyong mga salita at iyong mabuting balita ay ito'y magbibigay sa amin ng katagumpayan, kalakasan, at ito'y magiging ilaw, natanglaw, liwanag sa aming buhay, sa araw-araw, at ito'y magbibigay sa amin ng inspirasyon upang patuloy kami na magsusumikap, pagamat hindi kami karapat-dapat, pero sa biyaya mo, Panginoon, naniniwala kami na muling masumpungan namin ang iyong kaharian, ang iyong paghahari sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, at inaasahan namin, Panginoon, sa pamagitan ng kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, na muling tatanggapin namin ang iyong grasya at ang iyong pagpapala habang kami ay handa, gutom, uhaw, at may interes na patuloy na matuto at tumanggap sa katotohanan na dala ng iyong mga salita. At inaangkin namin, O Diyos, ang katagumpayan na ito sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsasabi ng Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ang malakas ng Panginoon. Ayan. So, mabiyayang umaga sa inyong lahat at basahin natin dito sa Ebanghelyo ni tayo. So, dito tayo, last week dito tayo sa the Last Supper, which is tinakil natin yung about the preparation of the Passover or the unleavened bread. And then dito na tayo sa part 2. Kasi may pangako ito, part 2. Last week na itakil natin to. So dito tayo sa part 2. Ayan, so ito yung part 2 natin. The Last Supper pa rin tayo. Last Supper, ang huling hapunan. The Last Supper and the Cross. Ito yung pamagat natin at basahin lang natin dito sa Matthew chapter 26 verses 26 to 30. Okay. So Matthew chapter 26, in the Gospel of Jesus according to St. Matthew chapter 26 verses 26 to 30. Ayan. So ito yung dito tayo pupokus ngayon about sa huling hapunan. So basahin natin. Sabi dito, nandiyan naman sa screen, so malaki na yan. 32 yata ang font na ginamit ko, sobrang laki na. Ayan. So, parang sumubra na nga sa TV, so sobrang laki ng mga litra. So ayan, so mapapasa natin yan. So basahin natin. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin ang aking katawan. Pagkatapos, dumampot siya ng kupa, pasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. At sinabi niya, uminom kayong lahat nito, sapagkat ito ang aking dugo. Pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay nabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi ako iinom itong alak na mula sa ubas, hanggang sa araw na ako'y muling uminom nito, nakasalo ninyo sa karian ng aking Ama. At pagkaawit ng isang himno, sila'y nagpunta sa bundok ng Olibo ng mga Olibo. So mga magulang, mga kapatid, Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus. So ito po yung Ebanghelyo natin. Sige, maupo na kayo. So as a continuation ito, in fairness sa nakasunod sa umpisahan ko itong series part 1 at part 2 itong sa konteksto ng The Last Supper o huling hapunan. So sa lahat ng mga pag-aaral natin from Genesis hanggang sa
gospel. Naunawaan natin doon na nag-discuss tayo ng mga prefiguration, nag-discuss tayo about typology, na lahat ng mga anino o mga baliktanaw ng mga pangyayari sa Old Testament, na ito'y pagdating ng panahon, na ito pala yung konsepto ng Diyos para sa pamaraanan niya para iligtas ang tao. So inaaral natin yan lahat. And then, nandito na tayo sa huling hapunan, which is, ito na yata yung pinakasentro. Ang lahat ng mga pag-aaral natin sa Old Testament, nagkaroon na ng kaganapan, na-fulfill na, at dito na sa huling hapunan, na-establish o na-institute ito ni Kristo. At ang lahat na ito, sa pinakasentro ng knowing the beauty of the Eucharist in the Bible, ito na yata yung pinakasentro ng lahat. So, napalagitnaan ito about sa Old Testament at the New Testament, at ito ang panimula ng bagong tipan na itatag ni Kristo sa pamagitan ng huling hapunan nangyari ang lahat. So ito na yata yung pinakasentro sa Bible study natin na pinamamagatan natin, the knowing the beauty of the Eucharist in the Bible. So again, lahat ng mga napag-usapan natin, dito maunawaan natin ang napakahalaga, ang pinaka-event, final event na nangyayari na napalagitnaan ng Old at New. So, dito tayo sa huling hapunan kasi ito yung sa mga Katoliko, ito paborito ng mga Katoliko ito, huling hapunan, Last Supper. Pero sa mga kapatid natin ng mga anti-Catholics, nilalaktawan nila ito. Nilalaktawan nila, ayaw nilang aralin ng mabuti ito kasi ayaw nila, kasi alam nila na magkakabit-kabit ito, magkukunik ito sa ang huling hapunan at yung misa naman natin. So para sa ating mga Katoliko, paborito natin. Dahil paborito natin ito, so aralin natin, balikan natin kung ano ba talaga ang konteksto, kung paano ba nabuo, na itatag ni Kristo, na establish yung pinakaunang misa na nangyari. So last week, anong naalala niya din last week doon sa Nazareno? Naumpisahan natin last week ito sa pamagitan ng preparation, di ba? Yung paghahanda. So kung mapapansin natin yung inaral natin last week, yung preparation, makita natin doon na alam naman natin yung konteksto about the Passover. Pangalawa, hindi lang siya Passover, kundi Feast of Unleavened Bread. Okay? Passover, Feast of Unleavened Bread, isang pista lang na nangyari. At alam naman natin na ang Passover para sa mga Hudyo, sa kanilang relihiyon, ito yung pinaka-important na pista para sa kanila. Number 1 na pista na lahat ay kinakailangang dumalo at mag-participate kahit saang sulok ka man ng bansa, mula Hulo hanggang Hapare, kailangan mong dumalo. So naipaliwanag natin na mabuti yan. At doon natin makikita natin na si Kristo, siya ay mag-last niya na pagpaparticipate ng Passover sa mga Hudyo, sa kanilang Passover. So alam na natin dito sa Exodo kung saan nag-umpisa yung Passover, di ba? Anong naalala niyo kung kailan dito nag-umpisa ang Passover na inutos ng Diyos? Di ba? Anong naalala ninyo? Di ba? Doon yan sa nung paano pinalaya ng Diyos yung mga Israelita sa pamagitan ni Moises as a liberator ng mga Israelita sa pag-alipin ng Egypt for 400 years, palayain na sila ng Diyos. At nung gabi na yon, ang ikasampung salot na walang iba, napapatayin ng Diyos ang lahat ng mga panganay na mga anak ng mga lalaki, hindi lang sa mga Ehipto, kundi pati yung mga panganay na anak na lalaki ng mga kahayupan nila. Ayan, mga kahayupan, so lahat ng mga hayop na alaga nila, panganay na anak, insekto, patay lahat ng mga panganay na anak na lalaki. Which is, alam naman natin doon na para mailigtas ang mga Israelita sa kamatayan ng gabi na ito, ang solusyon na ibinigay ng Diyos ay yung huling the Passover na inutos ng Diyos sa kanila na kinakailangan maghandog sila, kakainin ng buong pamilya ng 12 hanggang 20 at itong tupa na kanilang iihawin at yung dugo isiparit nila, iwisik-wisik sa pintuan ng kanilang bahay at kakainin, lilitsunin nila yung tupa at kakainin nila yung gabi kasi ngayong gabi na ito darating ang angel of death at darating ang kamatayan. Kaya sa kanilang pagtupad, sa kanilang pagsunod sa utos ng Diyos sa pamagitan ng handog ng tupa doon na iligtas ang kanilang pamilya ng mga panganay na anak ng mga Hudyo sa kamatayan ng gabi na ito. Which is, alam na natin ang idea ng konsepto ng Diyos na para mailigtas ang tao sa kamatayan dahil sa kasalanan niya, kinakailangang, again, kasi dito na tayo papasok sa huling hapunan ng Diyos. Kasi it is a Passover.
Kaya makikita natin doon, inaral na natin doon, kung ano ba yung mga paghahanda. Di ba anong naalala ninyo nung last natin na pag-aaral dito sa yung part 1 dito, about the preparation. Anong naalala ninyo? Nagpaghahanda na ginawa ng mga disciples. Naalala nyo ba yung paano inutusan ni Kristo yung dalawang mga apostles niya na wala si John at si Peter? Na inutusan niya na maghanda doon sa upper room, na alam na tuklasan natin na yung bahay na kung saan nag-participate at nag-celebrate sila ng huling hapunan ng Passover ay bahay pala yon ng isa sa mga Mary of Jerusalem at ang nanay pala nila ni John yan na walang iba, headquarters talaga ng mga Israelite, ng mga disciples ni Christ. Pag nandun sila sa Jerusalem, nandun kasi yung bahay na nagtanggap sa kanila, naghanda ng kanilang ng lahat ng pangangailangan ng huling hapunan ni Kristo ay isang believers. So, ang kanyang mga anak, mga apostles, na disciples ni Christ. So, yun, natuklasan, nalaman natin, alam ng mga Katoliko yan. Kasi ang mga Katoliko, alam yung context eh. Alam na mayroon tayong history, mayroon tayong kasaysayan ng ating simbahan. Nalalaman natin yan. So, yun pala. Hindi pala yun coincidence lang na pumunta kayo dito at sinabi kasi sa Bible, nung pumunta sila, lahat ng sinabi ni Kristo nangyari. At talagang ginaguide lang sila at nung nakarating sila sa bahay, sa upper room, handa na lahat ng mga. So, hindi ganun ang kadali ang preparation. Alam na ng bahay yan kasi Kristiyanos, mananampalataya yung may-ari ng bahay. At isa sa mga disciples ni Christ, anak na may-ari ng bahay. Kaya, alam na. So, ibig sabihin, at home sila dito, welcome sila sa bahay na ito. So, yan. So, yun na nangyari. At alam naman natin, inaral na natin last week na ang kanilang paghahanda, sabi nila, kinakailangang bago ang huling hapunan, kinakailangan muna na ang isang pamilya pupunta sa templo at ito'y pista ng Pasko at sinabi natin there are almost 3 million to 4 million ang kadaming mga tao. So, bawat pamilya, mayroong isang representatives ng pamilya magdala ng handog na isang tupa at pipila sila sa templo for millions of people na representatives ng pamilya. Pipila ka rin, dala mo handog mo sa templo. Kasi yun ang pagsamba nila. At pipila sila, ang naatasan naman, nakamot sa ulo itong dalawang apostol kasi mahirap tong pila eh. Pila, itong si Peter at si John naman ang natasan. At ang gagawin nila, pag nahandog na sa templo, iabot lang nila sa pare at ang pare na ang maggawa ng mga liturgical na mga seremonyas, papatayin yung tupa, ikuan yung dugo, at pagkatapos doon, hintayin nila. Kasi pagkatapos doon, dalhin nila yung tupa na patay na galing sa altar sa templo. Pagdala na nila yung tupa, ang tupa, naghihintay na kasi huling Last Supper, Passover, ang tupa nila, yun ang, pag umuwi na sila, siyempre, Passover, yun ang kakainin nila ngayong gabi, katulad sa Exodus, na kinain ng buong pamilya, na 12 hanggang 20, which is, binilang natin, na kasyang-kasya yung, ang utos ng Diyos, na 12 hanggang 20, kasi ilan ba ang mga disciples? 12. Si Kristo, may-ari pa ng believers na bahay, yung mga kababaihan sa Jerusalem na mga Mary, puro Maria ang pangalan. O, ipalagay natin, eksaktong 20 sila, tamang-tama, akmang-akma sa konteksto na inutos ng Diyos sa Old Testament. At anong gagawin? Lilitsunin. Kaya nga na naunawaan natin yung litson na hindi katulad ng litson. Naalala yung sinabi ko yan? Kasi para maunawaan natin yung konteksto ng Passover ba? Hindi litson kundi nakakross yung kanilang litson. Which is, alam na natin, na idea na natin na ang panunubos ng Diyos na kapamaraanan niya para tubusin ang kasalanan ng tao, walang iba yung litson ng tupa na walang iba na yun na yung cross ni Kristo. Symbolic na, alam na natin yung preparation na nangyari. Na yung litson na gagawin nila, bago nila kakainin, yung pala ang nangyari. So, anong kasunod? So, natapos tayo sa isang preparation na ginawa. So, yan ang recap lang muna natin kasi in fairness na nandun sa mga iba na hindi naka-attend dito, baka hindi nila masundan ito. Part 2 na tayo. So, dito na tayo sa actual na nag-celebrate si Kristo at ang kanyang mga apostles sa huling hapunan gabi na ito, alas 6 ng umaga. Hapon. So, yan ang bilang ng kalendaryo ng oras nila dati. At tayo kasi, ang Gregorian calendar, ang oras natin, 12 ng gabi, 12 to 12, di ba? 24 hours. Sa kanila, 6 naman. 6 to 6. So, iba ang orasan ng unang panahon. So, alas 6.
magkaiba ang Biblia, iba ang orasan ng unang panahon. So, alas 6 ang orasan ng mga Hudyo. So, mag-umpisa ang kanilang araw, alas 6 ng hapon, pagkatapos ulit ng balik ng alas 6 ng hapon, yun ang isang buong araw sa kanila. Sa atin, alas 12 tayo, baliktad na tayo ngayon. So, tuloy tayo. So, layo ng discrepancy, layo ng pagkakaiba ng konteksto. So, tuloy tayo. Ano nangyari dito? Wala, sama ng tingin nyo sa akin. Wala na. Ano nangyari, brother? Input. Mukhang Netflix. Baka na nagkwento ko. Nanood lang kayo ng movie dito. Akala nyo man nakikinig. Nanonood na. So, yan. So, yan. Tuloy tayo. So, naumpisa na tayo sa aktual na huling hapunan. Ito, napakahalaga to. Kasi pag naunawaan nyo na ito, hindi na kayo maliligaw. Talagang mai-inlove kayo. Napakasarap pala maging Katoliko. Kasi alam nyo na yung konteksto, malalaman, maunawaan nyo na yung huling hapunan ni Kristo, yung pagkatatak ng unang misa. Very critical ito sa mga Katoliko. Pag naunawaan lang ito ng mga Katoliko eh sabi nga ng isang santo, siya pag naunawaan lang ng mga Katoliko, ang santos na misa, ikakamatay niya sa sobrang galak. Sa isang kagalakan na hindi mo mapaliwanag sa yaman ng kahulugan ng konteksto ng misa. So, misa to. Unang misa na gagawin ni Kristo. So, dito tayo unawain natin ito. So, okay. Isa tayo. Una, i-consider natin dito sa huling hapunan na si Kristo ang host dito. At naalala nyo ba yung mga Eucharistic miracle na inaral natin? Yung turning the water into wine? Di ba naubusan sila ng alak? Si Kristo, inibitahan lang, pero kadugo ni Kristo, kapamilya niya yung lalaki. At ang lalaki, yun ang host. Sinalba ni Kristo yung kahihiyan ng pamilya nila sa pamagitan ng paggawa niya ng himala. Naubusan sila ng alak. At doon ipakita ni Kristo na sa pamagitan ng superabundance of wine, it is a prefiguration na sa kanyang huling hapunan dito na siya ng host. Kailanman ay hindi na mauubusan ng alak to. There will be a superabundance of wine and bread kasi si Kristo ng host. Dati hindi siya host pero sinalba niya. Diba? Kita niyo yung Bible? That's the mystery of the Bible. Kaya napaka-symbolic ito, yung huling hapunan at yung kasal, the wedding of Cana. So tuloy tayo, si Kristo ngayon ang host. Siyempre pag host ka, alam na natin yung konteksto ng host sa isang Passover. So, umpisa natin sa verse 26. Okay, may ilan verses na naman to. So, isa-isahin natin to. Sige, verse 26 tayo mag-start. Ang sabi nito, habang sila'y kumakain. So, nandito na sa akto ng celebration ng Passover. O, ano tatawag? Passover or the Feast of Unleavened Bread. So, Passover, Feast of Unleavened Bread. Hindi ba kayo nagtaka kung bakit dalawa ito? Pinaliwanag ko na sa inyo ito last week. Yata. Kasi utos kasi ng Diyos, remembrance na yung Passover doon sa Exodus bago sila pinalaya ng Diyos. Nung nandoon sila sa Mount Sinai, sa Mosaic Covenant, inutos din ng Diyos na magtabi sila ng tinapay doon yung 12 breads na i-recycle nila linggo-linggo, magpapalit sila ng tinapay at kakainin din nila as a remembrance din. So dalawa ang Passover na napakahalaga sa kanila, yung tupa, and then at the same time, yung bread. Ayan, so tuloy tayo para maunawaan natin. So habang sila kumakain, so nandito na sa akto na kumakain sila. So ayan, alam niyo kung anong ibig sabihin nito? Okay, nung sila kumakain, as they were finishing eating at the meat of the Passover sacrifice, so yung habang sila kumakain, ano yung kinain nila? Yung handog na galing sa templo, yung tupa nila kakainin ng 12 to 20 persons. Eksakto lang para sa kanila. Sabi ko paliwanag sa kanila. Ito kinain, dilitso na nila. Kinain na nila ito sa hapunan. Sa huling sa hapunan. Okay. At anong ginawa ni Kristo? Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus sa kalagitnaan ng kanyang pagkain. Nagkain na sila, kinain nila yung litson. Nung kumain na sila, sa aktong kumakain sila, ang sabi dito, dumampot si Jesus ng tinapay. Simple as that. Sinabi niyang, dumampot si Jesus ng tinapay. So, very symbolic yung mga gesture, yung mga body language, ang mga pananalita ni Kristo. Tandaan natin, napaka-misteryoso ito. Kasi hindi tayo makakupo sa litra por litra lang
yung yaman ng mga kahulugan ng mga sinasabi ni Kristo, pati yung kanyang mga body language, yung mga kilos at galaw, mayroon lahat ng kahulugan yan. So, isa-isahin natin. Dumampot si Jesus ng tinapay nung sila'y kainan, nabusog, at si Jesus ay dumampot ng tinapay. So, anong ibig sabihin nito nung dumampot si Kristo ng tinapay? Sabi natin, siyempre, kumakain ba? Normal lang yan, brother. Kumakain, may tinapay, siyempre, kainan ngayon, pista nga, dumampot. Ano bang issue dyan? May issue ba yun sa dinampot ng tinapay? Anong problema? So, walang problema, di ba? Nung si Kristo ay dumampot ng tinapay sa Passover. Pero alam niyo po, para sa mga Hudyo, yung pagdampot ni Kristo ng tinapay, isang malaking iskandaloso ang nangyari. It is a scandal. Na-surprise sila, nagulat sila sa ginawa ni Kristo. Nung sila'y kumain ng lechon sa huling hapunan, dumampot si Kristo nang sila'y nabusog na, kalagitnaan ng kanilang pagkain, magtapos na ang kanilang kainan, si Kristo ay dumampot ng tinapay. And Jesus surprised them by taking up some unleavened bread. Dumampot ng tinapay. The question is, bakit sila nagulat nung si Kristo ay dumampot ng tinapay? Kasi walang para sa atin na simple na sarili natin pagkakaunawa, normal lang to. Pero alam nyo ba, sa kostumbre ng mga Hudyo, hindi ito normal. Abnormal yung ginawa ni Christ. Surprise ang kanilang ang ginawa ni Kristo. Bakit sila na-surprise nung si Kristo ay dumampot ng tinapay? Why they were surprised? Ayan, magandang tanong yan. So, hindi ko na kayo pahirapan para hindi na kayo dumugo dyan. So, ito lang natin. So, para maunawaan natin na surprise para sa kanila yung pagdampot ng tinapay ni Kristo, aralin natin yung kanilang kagawian, yung kanilang mga practices, panahon ng Passover, kung paano mag-celebrate ang mga Hudyo. Kasi, hindi sila mga Katoliko, mga Judaism, religion sila, mga Hudyo, iba ang kanilang relihiyon, iba ang kanilang kahulugan sa Biblia, kasi alam nila yung context. So, according to the ritual of meal, after eating the Passover victim to another food was to be consumed. And they were to wash their hands and third time and drink the third cup, the cup of blessings, which is symbolized of redemption, with the after meal blessings. So ano ang kostumbre nila? Pag kumain na sila, kakainin nila yung lechon. Good for 12 to 20 persons. Eksakto ang konteksto ng mga apostles kasama ng mga kababaihan. Nung kinain sila sa Passover, yung pista, ang hapunan na ito, nung dumampot si Kristo, nung pagkatapos nila kumain, dumampot si Kristo ng tinapay, na-surprise sila. Kasi hindi yan ang kagawian o kultura o tradisyon ng kanilang celebration ng Passover. Kasi ang kasunod dapat, alam na nila na ang kasunod na pagkautos ng Diyos dito, pagkatapos silang kumain, ang kasunod nilang gagawin para magtapos ang kanilang Passover, ay magtatapos sila sa pag-inom ng wine. Di ba sa kasal sa Kana, di ba wine sila nagtatapos? Okay, iinom sila ng wine. At itong wine na iinom nila, make it sure na there will be a superabundance of wine. Pero dito, matindi yan. Tama talaga yung advice sa mga emperador at sa Ginebra at sa Red Horse. Drink moderately. Hindi, huwag pasumrahan kasi pag pasumrahan, drink moderatso na sa kanal Bakit drink moderately? Kasi ang utos ng Diyos, pwede silang uminom. Nagising na naman itong mga lasinggero. Ayan. Pero ulitin ko, pwede tayong walang masamang uminom, pero hindi kayo pwedeng mga abuso, drink moderately lang, kasi inalaw ng Diyos, pero ang kanilang pagkatapos lang uminom, karne ang kinain nila, at least 3 baso na shot lang ng wine ang kailangan. Pag sinubraan niyo na yan, make it sure na makauwi kayo sa bahay ninyo at huwag kayong magmaoy-maoy dyan na parang maghahamon-hamon kayo ng mga kuwan, mag-iiskandalo ko pagkatapos. Hindi yan. At least, moderately lang kasi 1 shot, 2 shot, 3 shot, okay na yun. Red wine naman yan eh. Yung sa inyo naman, hindi naman yung red wine, gasolina yata yung sa inyo eh. Mas mahal pa lang gasolina guys sa Red Horse. Red Horse ngayon, 120 na yata. Isa ba? 100. Kung makamura-mura ka, kung may dala ka pang butilya, kung wala, medyo lakas pa ang patong eh. So,
So, ibig sabihin, manginginom yata to si Brad, ah. So at least, ulitin ko ha, ang para sa kanila, ang kanilang celebration ng pista na ito, 1, 2, 3 na shot lang. Pag umapat na yan, Kanal na. ala na. Didiretso na yan sa kanal. Pero pag sanay naman kayo, sabi, di baka, ano ba yan? Gawin ba natin litra por litra na 3 baso lang? Baka 3 case ang tinutuboy din. So hindi ganun ha. Huwag kayong mag-invento ng malikot pa naman kayo kasi gusto nyo i-justify yung kanyang mga bisyo ba? So ayan. So at least 1, 2, 3, third cup and the cup of blessings. Mga simpulit yung mga cup nila eh. Pagkatapos nilang uminom, after the meal blessings, anong kasunod ng kanilang gagawin? Then those assembled were to complete the singing of Hallel psalms with drinking of the fourth communal cup and cup of acceptance. So ayan. So 3 baso na sila, 3 shot. Karne ang kinain nila, kailan matunawan eh. 3 shot. Pagkatapos ng 3 shot, maghugas sila ng kamay. Kaya there will be mayroong mga tadyang, mga malaki mga banga na nakalagay. Kasi maghugas sila ng kamay. Mga Hudyo, mga kwanto eh. Pag when it comes to sanitary, yung paglilinis ba, makuha sila, very symbolic yung kanilang paghuhugas ng kamay. So hugas muna sila ng kamay. Pagkatapos ng hugas ng kamay, iinom sila ng pang-apat na communal cup. Ang sabi niya, salamat naman at nadagdagan pa. May pang-apat pa pala, di ba? Akala mo bro, 3 lang. Praise the Lord, may pang-apat pa. Ano to, pang-apat to, ano to, yung finishing na, yung pag umiinom ka kasi, tapos banlaw mo na tayo, bago tayo magtapos, banlaw mo na. Anong banlaw? Pag banlaw na, pag hard, tapos babanlaw ka, pag banlaw na, wala na, hindi na makatayo, diretso na sa, wala na, walang banlaw. Yung pala, yung asawa magbanlaw doon sa sopa pag uwi, kasi, yun pala yung banlaw na tinutukoy. So yan, may pang-apat. So hugas ng kamay, ito ritual to ha, very symbolic sa kanila. Hugas ng kamay, pagkatapos, bago sila magtapos, is iinom sila ng pang-apat, the fourth cup. Communal cup ang tinutukoy, the fourth communal cup, the cup of acceptance. At pagkatapos, magtatapos sila sa Hallel o psalms, yung magkanta sila ba, mga Hudyo. At mostly ang mga kanta nila, hindi ito mga kanta na sa mga videoke. Pagkatapos mag-videoke, nagsaksakan na yan dyan. Kasi nung isang kumanta ng My Way. Kasi marami doon nasaksak doon pag kumanta ka ng My Way. Iwan ko ba yung kanta ng My Way? Marami na kumalitang balita. Sa isang kidding bar, nag-inuman, nung nalasing na, nagsaksakan. Kasi nung kumanta ng My Way. Pagkatapos kinanta, pag kumanta ng My Way, yung microphone nilagay doon sa pitsil ng kwan. Sinaksak pala na may-ari kasi mahal yung microphone, no? Microphone. So, ganon. So, tingnan mo. Ito, very symbolic to mga lahat ng nangyari. 4, kanta sila ng mga salmo. Si Kristo, di ba pagkatapos, nagkumanta sila ng hamnon habang naglalakad. So, nagtatapos sila sa kantahan ng celebration. Kaya ito lang masama sa kanta. Maganda itong ating mga kanta-kanta eh. Kasama yan. Hamno, thanksgiving, prayer, ano pang tawag? Prayer, thanksgiving, celebration, etc. etc. Pero walang worship dito ha. Huwag niyong ipilit. Mamilit kayo kasi atin unique ang ating worship. Iba inaral natin natutong pagsamba kasi ito yung uling hapunan ng pagsamba. So yan. So tuloy tayo. So, between the communal cups of wine, the people may drink from their individual cups, but between the third and the fourth communal cups, no other wine may be consumed. So, hanggang 4 lang na baso, ha? Wala nang extra o banlaw-banlaw, 4 lang ang symbolic na baso ng Panginoon. Saan mo nakuha yan, Brad? Wala sa Biblia. Pero sa Misna, ng komentary ng mga Hebreo, sa mga Hudyo, sa Misna na libro, sa Pasahim, page 10, paragraph 7, mababasa natin volume 3 hanggang volume 4 na libro. Tinutukoy nila na ano ang nangyari sa Passover. So, hindi po invento ni Brother Rickson to, mayroon akong katibayan. Yun talaga itong sa Misna na libro na Misna na Pasahim. So, yan.
So the meal had to conclude with midnight and the bones of animal burned. So, pag may sobra, may mga buto-buto, walang itatabi kasi di ba sinabi doon sa Exodo, sunugin yung mga natira. Walang matira. Ubusin nila. At dito sa Passover, dahil utos ng Diyos, Passover na si Kristo nag-participate sa Passover, ang natira ng mga buto-buto ng mga tupa, walang matira. Sunugin lahat. Walang ititira. Yung mga bata ngayon, pag kumain, dahil hindi nila alam kung paano pinaghirapan ng mga magulang nila, minsan kalahati, yung kanin, itatapon na eh. Pero talagang dito, binibigyan ng pagpapahalaga ng Diyos bawat mumu. Walang ubusin. Alam mo, yung lulo ko, ilang trauma na yata inabot ko nung maliit pa lang kami. Pag nakita talaga may matira sa plato, minsan imumutput yung plato sa mukha mo eh. Galit na may mag-aaksaya ka ng mga pagkain. Iwan ko lang sa inyo ngayon na nabigyan niyo ng papahalaga. Minsan yung lula ko, pag nakita niya mag-aksaya ka ng pagkain, katakot-takot na sermon ang abutin mo, ikukwento ng lula ko kung paano, anong kasaysayan ng palay o yung rice na tumating sa plato mo. Ikukwento ko paano itinanim yan, katapos magtanim ay hindi biro, hanggang sa mga magsasaka, inisprihan, inapuno, nilaglagyan pa ng buwan, hanggang hinintay pa ng ilang buwan, patapos anihin, giniling, at haba-haba ng kwento. Pagkatapos lang, sasabihin nyo pagkatapos, sabihin ng lula, pagkatapos, ganito, nakarating sa plato mo, tapos sayangin mo lang. Turuan nyo yung mga anak ninyo. Kasi lalo kung hindi naman kayo milyonaryo, na hindi mag-aksaya ng grasya o ano man ang grasya na mayroon na kahit sa hapag na. Turuan nyo yan kasi pag hindi nyo naturuan yan, buti kung malakas palagi ang katawan nyo, hindi sanay yan sa kuwan. So, ang Diyos, itong disiplina nila, walang ititira. O baka kayo ang mahilig ang mga mayayaman, kaya sila yung mayaman kasi wala talaga silang, alam nila yung grasya eh, wala talaga silang sasayangin eh. Yung mga injik, di ba? Sinakwento ko yung mga injik. Kahit pa yung mga 5 cents, tutuhugin pa nila ng alambre yan. Wala kang makitang. Kumbaga, bawat butil, bawat cents ay pinapahalaga nila kasi grasya. Pinaghihirapan nila. Nagpapahalaga sila sa basang. Tutuloy tayo ha? Kasi ito'y iwan ng Diyos. Ito sa meal had concluded by midnight bones of animal born. So, pati buto, walang aksayin. Ayan. Di ba sabi ko kanina, kung bakit sila na-surprise? Kasi sa kanilang kagawian, sa misna, na itala ang lahat ng mga gagawin nila sa Passover. Mayroon ba yung tinapay dito? Mayroon ba silang kakainin na tinapay sa Passover? Di ba wala? Kaya na-surprise sila, kaya nga pinaliwanag ko sa inyo, nung nagpipira-piraso, kasi magtatapos na sila ng pista ng Passover, iinom sila ng wine. Biglang naiba yung programa. Kasi sa huling hapunan, biglang may bagong isiningit si Kristo sa Passover na celebration. Kasi nagpipiraso-piraso si Kristo ng tinapay. At sila, nagulat sila, hindi nila inasahan kung bakit ginawa ni Kristo yun, na wala naman yun sa Passover. So, gulat na gulat sila at na-surprise sila sa ginawa ni Kristo. Ituloy natin. Maabot na pala ako ng kalating oras, hindi ko natapos yung isang verse. So, yan. Ituloy natin. Anong kasunod? Na nagpipira-peso na tinapay si Kristo? Pag sinunod mo yung verse na yan, ang sabi, at matapos, yan, nagulat sila. Anong nangyari? Na-iskandalo sila sa ginawa ni Kristo kasi wala ito sa Passover eh. At pagkatapos nagpipiraso na tinapay, at matapos, magpasalamat sa Diyos. Tansinin niyo yung salitang magpasalamat. Anong naalala niyo sa salitang magpasalamat? From the Greek word na Eucharistin, which is sa English na translation ng Griego na Eucharistin. Ano nga yung sa English? Kasi ito, tagal na natin nag-aaral ng knowing the beauty of the Eucharist sa Bible study. Eucharistin sa Greek and in English translation is, anong naalala niyo?
Iyan ang problema. Thanksgiving. Thanksgiving. Which is from the word na thanksgiving o pasasalamat, Eucharistin, at doon na po yung Eucharist. Eucharist means thanksgiving o pasasalamat. Tandaan niyo na buo ang pasasalamat na naman dito sa huling hapunan na Eucharist na word. Yan. So, try. Matapos magpasalamat, Eucharistin, thanksgiving for Eucharist. Tinapay ang dinampot niya, Eucharist, di ba? Nagpipira-piraso ng tinapay, nagpasalamat, Eucharist. Thanksgiving, Eucharistin. So, inisa-isa ko na sa inyo, paliwanag ko yung salita. Ituloy natin. Sa Diyos, at pinaghati-hati niya. Hati-hati yung tinapay. Anong nalan yung hati-hati na tinapay? Di ba? Doon sa John chapter 6 nang si Kristo ay nagpakain ng, di ba inaral natin yung 5,000 and then yung 4,000 na pinakain niya, pinagpipira-pirason yung mga tinapay na makakain ng lahat. At sa John chapter 6, sinabi niya, maliban na lang kung kainin niyo ang aking katawan at inumin niyo aking dugo para magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Dito na, napulfill na dito sa uling hapunan yung pagpipira-piraso ng tinapay. Alam na ng mga tao, kaya pala nagdagdag si Kristo sa Passover, walang tinapay na kakainin, pero dito nagpipira-piraso siya ng tinapay. Ayan. Ibinigay sa mga alagad. So, katulad na nagpakain si Kristo doon sa 4,000 at 5,000. So, alam niyo na yung context dito. Madali lang ito ma-interpret. So, alala ng mga disciples sa dinagdag ni Kristo. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Prefiguration ang tinutukoy doon na napapakain siya. Pero sa John chapter 6, sinabi niya na maliban na lang, kasi sabi niya, paano makamtan ang buhay na walang hanggan? Maliban na lang kung kainin ninyo ang aking katawan at inumin niyo ang aking dugo. Diba? Sinabi ni Kristo sa John chapter 6 yan. Ngayon, sa konteksto ng huling hapunan, yung sinabi niyang, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, para tayo makapasok sa langit, para tayo maligtas, kinakailangan na itinuro niya na kainin ang kanyang katawan at inumin ang kanyang dugo. At dito sa huling hapunan, ini-institute niya ang formal na sinabi niyang, ito ang aking katawan. At sabi niya, kunin ninyo ito at kainin ito dahil ito ang aking katawan. Yan, misteryoso yung pananalita na ginamit ni Christ dito sa isang verse na ito. So ito, napakakwanto. Nung sinabi ng Diyos na kunin ninyo ito at kainin, ito ang aking katawan. Kung kanina na-surprise sila, lalo silang na-disturb nung sinabi ni Kristo, nagulantang nung sinabi niya, kunin ninyo ito at kainin, at ito ang aking katawan. Bakit? Kasi mga Hudyo, masilan sila pagdating sa mga pagkain. According sa Jewish tradition, ang kanilang pagkain, hindi sila pinagbawal ng Diyos na kumain kahit hindi sila pinagbawal, maraming pinagbawal sa Leviticus na mga pagkain na hindi sila pwedeng kainin. At minsan, ang pag hindi talaga, pag kumain, nalaman ng isang Hudyo kumain ka ng mga marurumi mga pagkain, buhay na hindi niluluto, lechon, ganyan, hindi, mga, kahit kilawin, wala sa mga Hudyo ng mga ganyan. Minsan, execution, excommunication, itakwil ka sa kanilang reliyon, or it's either, may mabigat na parusa, papatayin eh. Yung baga, pwede kang ganun, mabigat ang parusa na ginawa nila. Pero yung sinabi ni Kristo, akto na sinabi niyang, this is my body, ito ang aking katawan, kunin ninyo at kainin ninyo. Sabi niya, ito ang aking katawan. Yung sinabi niya doon, nagtaka ang mga disciples, pero alam na natin ang context. Sa kustumbre ng mga Hudyo, ito, misna ang ginamit natin kung sa ating mga Katoliko, para maunawaan nyo ang misna ha, ang libro ng misna, yun ang pinaka-katikisim. Sa ating mga Katoliko, Catechism of the Catholic Church, yung CCC, para sa Hudyo ng mga reliyon, yung misna na libro, yun ang pinaka-katikisim ng number 1 na Bible commentary ng Old Testament. Para maunawaan kayo, baka sabi, anong misna yung misna? Libro yan, na Bible commentary, na parang katikisim para sa atin sa mga Katoliko. So yan,
Naka-record na, ang sabi doon sa Mishnah, page 10, paragraph 3, when food brought before him, he eats it, seasoned with lettuce, until he is come to the breaking of the bread. They bring before him unleavened bread and lettuce and the horset. And in the holy temple, they used to bring before him the body of the Passover offering. Ayan, nahuli na natin. Na ang isang pari pala sa Passover, pwede, di ba inutos ang Diyos na kumain sila sa Passover, sa Passover unleavened bread? Pwede silang kumain doon sa isang seremonyas na may kasamang litos. Ito, vegetarian. Vegetarian, may litos na, di ba? Mahilig kayo sa mga limited sa mga Korean na mga di ba? May mga litos na ihahalo lang sa karne. So, ganun. So, pwedeng kainin nila with litos. Inutos yan. And, in the holy temple, they used to bring before him the body of the Passover offering. So, ang isang pare, bago ihandog yung tupas altar, pwede silang kumain ng bread. At dito, ang context ng kanilang galaw, ito ang ginawa ni Kristo. Sa huling hapunan na sinabi niya, hindi niya sinuway ang Passover ng mga kautusan ng Diyos, kundi binigyan niya ng kahulugan at pwede, mayroon palang seremonyas ng relihiyon nila sa pare na bago ang handog, may tinapay na kakainin nila. Ang sabi ni Kristo, itong tinapay, dumampot siya ng tinapay. So, hindi nilabag ni Kristo. So, tuloy tayo sa verse 27. Pagkatapos dumampot siya ng kupa. Ayan, tinapay siya, nagpipira-piraso ng tinapay. Misis, alam na natin yung Thanksgiving na Eucharist, tinapay na pagpipira-piraso sa misa. 27. Pagkatapos dumampot siya ng kupa. Kupa, kalis para sa atin yan. Ang English na translation, in-interpret na natin na kalis. Yung kalis na ginagamit ng pare, the same pa rin, kupa. Nagpasalamat. Ayan, alam niyo na yung pasalamat na naman ulit ng word. Which is, ulitin ko lang, Eucharistin, Thanksgiving in English, Eucharist. Kanina, tinapay, ngayon kupa na may wine. Nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. At sinabi niya, uminom kayong lahat. Inutos ng Diyos na uminom sila ng kupa na ito. Ibinigay, sinabi niya, uminom kayong lahat dito. At dito nung sinabi ni Kristo, shocking na naman ito para sa kanila. Hindi naman nila maunawaan sa aktual ng ginawa ni Kristo yun. Bakit? Kasi sa Old Testament, alam ng mga Hudyo na ang Diyos nag-utos sa Leviticus na bawal silang uminom o kumain na may dugo. Di ba? Mga Hudyo, pati lang sa badista natin mga kapatid, hanggang yun, para mga Hudyo yan sila. Lahat ng mga pinagbawal sa Leviticus, pati yung mga kaliskis, walang kaliskis, pati yung walang biak na kuwan, lahat masilan sila sa mga pagkain eh. Baboy, bawal sa kanila. Dugo, at ito yung pinagbabawal ng Diyos, ang dugo. Tapos sinabi niya, ito ang aking dugo, inumin niya. Inutos ni Kristo na inumin. Kung ano pa yung pinagbabawal sa Old Testament, very skandaloso yung ginawa ni Kristo nang inutos pa niya sa kanyang mga apostles ito na bawal yung ginawa niya. O saan natin mabasa? Leviticus chapter 17, verse 10 to 11. Para mayroon tayong katibayan. Okay. Leviticus chapter 7, verse 10 to 11. Ito yung pinagbabawal sa dugo, ha? Bakit pinagbawal ng Diyos ang dugo? Ang sabi, ang sino mang kumain ng dugo ay kapuputan ko at ititiwalag ko sa sambayanan. Itiwalag, it's communication, di ba? Maging Israelita o dayuhan man, pag kumain ka, malamang ka sa kanilang reliyon ng kumain ng dugo. Minom. Sapagkat ang buhay, ang dahilan kung bakit pinagbawal ng Diyos na kumain ng mga Hudyo ng mga dugo, sa verse 11 ang kasagutan. Sapagkat ang buhay ay nasa dugo at iniutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubos sa inyong buhay. Sagrado para sa Diyos yung dugo, ang buhay. Kasi pantubos, kasi alam naman natin yung sacramental system na in-establish ni Christ, na alam na natin. Anong maalala natin dito? Anong maalala natin doon? Di ba yun ang dugo na inahandog nila na isipan rin yung dugo para sa kapatawaran ng kasalanan? Si Abel, si Cain, inaral na natin yan. Si Seth, panahon ni Moises, naghandog, nag-altar. Pag ni Melchizedek, si Abraham, sa Genesis 17, si Marais kumabalat, si Abraham, si Isaac, paano hinandog sa bundok. Inaral na natin yan. Alam na natin yung context, di ba? So, tuloy tayo. At sinabi niya,
uminom kayong lahat nito. Si Kristo, it is a command. Ha? Hindi ito, ano sa palagay ninyo, hindi ko rin kayo pinipilit. May kalayaan naman kayo. Anong desisyon ninyo? Kung trip ninyo, pwede kayong uminom. Pwede kayong mag-participate. Kung ayaw niyo, wala namang pilitan. Hindi ganon. Ang sabi niya, iuminom kayong lahat nito. It is a command. It is a mandate or utos sa Tagalog. Inutos pa. Katulad ng pagkautos ni Kristo doon sa Passover sa Old Testament. Inutos talaga ng Diyos si Kristo. Inutos niya, it is a command. Yung mga nagpag-aral ng mga ROTC, yung mga may background ng mga military, alam nyo na yan. Pag ang isang superior nagsabing, command, alam nyo na yan. Yun. Sabi nga, obedience is better than sacrifice para sa kanila. So bakit inutos ito ng Diyos? Na pinagbawal naman ito. Ibig sabihin, nilabag ni Kristo yung alituntunin o mga pinag-uutos ng Diyos. Lalabagin ba ni Kristo dito? Bakit ito inutos ng Diyos? Ito kasi sa mystery, pero pilitin natin to. Tuloy natin. Bakit? Okay. 28. Ang dahilan. Sapagkat ito ang aking dugo. Dugo niya, yung iinumin niya. O di ba? Mas lalong iskandaluso to kasi ayaw, takot na takot niya sa kanila sa dugo. Pinagtibay nito ang tipan ng Diyos. Pinagtibay ang tipan ng Diyos na sinabi niya sa verse 28. So anong naalala? Yung pagpapatibay. Remnant. Yung, di ba pagpatibay kayo, halimbawa na lang isang kasunduan. So para maging matibay, ano ngayon? Pupunta kayo ng notaryo? Inonotaryuhan nyo para pagpatibay, di ba? Sisilyuhan ba sa, di ba, ganun yan? Kahit saan, sisilyuhan, inonotaryo ka. Patibay ba? Natuto, legit yan, hindi yan buwan ba? Patibayan. Ito, pinagtibay. Anong naalala niyo sa Old Testament? Inaral na natin yan. Di ba, yung, naalala niyo ba, nung si Moises, nung nakarating na sila sa wilderness, nandun na sila, umakyat na si Moises sa bundok. Di ba yung the mystery, inaral natin the mystery of the tabernacle? Yung konsepto ng tabernacle sa paanan ng bundok, sa gitna hanggang sa dulo si Moises na nakarating. Naalala niyo? Tandaan niyo yan kasi pag hindi niyo maunawaan niyo, kaya nga inaral natin yan kasi dito na tayo sa pinaka-highlights eh. Yung sa paanan ng bundok, ginabir niya yung mga Israelita at anong ginawa? Nabuo ang liturgical na pagsamba na inutos ng Diyos sa kanila kasi doon sa bundok nag-utos ang Diyos na maghandog si Moises ng mga hayop at ang dugo ay wisik-wisik doon sa mga tao. Bilang pagpatibay ng kasunduan kasi may kasunduan na gagawin ng Diyos sa kanila. Dugo ang ginamit para sa kapatawaran ng kasalanan ng mga Hudyo. Handog. At saka umakyat sila, 70 ng mga elders at yung tatlo naiwan si Moises na nakarating doon sa tuktok at doon kinatagpo siya ng Diyos, nakarating siya doon at kumulog, kumidlat at pagkatapos na-reveal yung 10 utos. Which is alam na natin yung mga detalye ng mga kahulugan na tinutukoy doon na si Kristo natatag na ng simbahan composed of 70 elders. Okay? At the same time, umakyat sila, mayroon siyang 12 disciples, mga 12 tribes of Israel, which is si Kristo din nung umakyat sa Mount sa Transfiguration ni Kristo, tatlo ang kanyang mga disciples, si Peter, James, and John, which is si Aaron at yung kanyang mga anak na tatlo din nung si Moises na umakyat sa bundok at nung tuloy sa bundok, si Moises, si Kristo, kanyang ama na kinakatagpo sa bundok. Kita niyo kung paano nag-pattern ng lahat ng konteksto sa Old and New. Walang nilabag si Kristo. Lahat sa konteksto, pare-pareho lahat ng mga simbolo, pare-pareho lahat ng mga konteksto na ginagamit. Pattern lahat sa salvation history. And then, anong naalala natin? Di ba yun ang nangyari kay Moises? Doon yan sa Mount Sinai. So alam na natin yung ibig sabihin ng kapatawaran ng kasalanan sa pamagitan ng dugo. Kasi namatay kasi yung hayop doon, isip niya ikaw ang mamatay, yung buhay ng yung handog mo, namatay, ang gagawin nila ngayon, pagpatay na, ang mangyari, mayroon siyang isang alaga pa ng isang dala po pang handog, pakawalan niya. Ibig sabihin, para pag pinakawalan niya, nakapupunta na sa mga kahoy-kahoyan, hindi na ma-retrieve. Ibig sabihin,
pinatawad ka na ng Diyos ng kasalanan mo, kinalimutan, ibig sabihin kinalimutan na ng Diyos. Kaya patawarin mo na yung sarili mo, hindi na. Ibig sabihin kinalimutan na, napatawad ka na ng Diyos. At yun ang sakramento ng kumpisal natin, di ba? Pag lumabas ka, pinatawad ka na ng Diyos, binigyan ka ng authority, huwag mo nang alalahanin yung mga kasalanan mo, pinatawad ka na ng Diyos kasi nagpakumbaba ka sa sakramento ng kumpisal. Hindi katulad ng inyong mga asawa. Na pag may mga problema kayo, may mga issue kayo, at mga palpak sa buhay, pag nagalit yung asawa niyo, pati yung mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo, nakakalkal lahat. At isa-isahin lahat ng mga kapalpakan sa buhay mo pag nag-away. Ang napaka-sentimental pa din ng mga asawa. Hindi talaga niya makalimutan. Maisa-isay, makalkal lahat eh. It's very historical. Ang mga asawa, ang mga babae daw, sabi, ang mga babae daw para mga archaeologist. Alam niyo mga archaeologist? Yung mga pumunta sa Egypt, sa mga pyramid, yung mga archaeologists na mahilig magkalkal ba ng mga lumang mga bagay. Ang asawa para mga archaeologists, yung mga lumang nakaraan, nakakalkal eh. Mahilig magkalkal ng mga baho ba, mga lumang mga... ang bagal ng pick-up. So, archaeologists ang tinutukoy. So, yan. So, yan ang konsepto ng kapatawaran, dugo para mapatawad ang kasalanan ng mga tao. But it reminds of, yan, Exodus chapter 24 verse 8 na tinutukoy natin. Ng dugo, kapatawaran ng kasalanan ng tao. At ito nagpatotoo din. Mismo si St. Luke, si Mateo, sinabi din niya sa Luke chapter 22 verse 20, na itong nangyari na pag sinabing inumin ninyo, ito ang aking dugo, inumin niyo, ito inutos ng Diyos, nagpatotoo ang mga ebangelista, pati si Paul, nabanggit yan. Even sa Luke chapter 22 verse 20, sinabi din niya, gayon din naman, dinampot niya ang kupa pagkatapos magapunan at sinabi, ang kupang ito, ang bagong tipan. Sa binasa natin kanina, walang bagong tipan, pero kay Luke, paliwanag, na yung inumin niya ito, ang tinutukoy, bagong tipan. Bagong pakikipagsundo ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Okay? Lagyan muna tayo. Diba sinabi ko ang konsepto ng kapatawaran ng kasalanan sa dugo ng hayop kasi instead na mamatay ka, ang hayop ang pumalit, substitute. Sa kasalanan mo, ang kamatayan niya, yon ang nagbayad, kaya ihandog sa altar. Okay. But the problem is ganito. Sa Old Testament ba, totoo ba talagang nabura ang kanilang kasalanan sa pamagitan ng kanilang handog sa altar? Totoo ba na nabura ang kanilang kasalanan? Taas ang kamay na totoo. Oh, mayroong isa. Partida, tulog pa yan. So, taas ang kamay na hindi. Bakit? Bakit nasabi niyo hindi? Bakit hindi? Bakit naniwala kayo hindi? Oh, okay. So, ibig sabihin, mayroon na talaga kayong alam sa Bible. So, totoo yung sinabi niyo. Hindi talaga totoong nabura. Ang sinabi ng Bible na pagtakpan ang kanilang kasalanan. Kasi hindi talaga ang ultimate na magpatawad ng kanilang kasalanan yung tupa na ihahandog nila sa altar. Kasi alam na natin yung fulfillment dito eh. Diba? Palapit na tayo kasi Kalbaryo na si Kristo. Ito yung fulfillment ng perfectong the Lamb of God, na perfectong handog na makapagpatawad talaga sa kasalanan ng tao. Ito plano ng Diyos, ito konsepto ng Diyos ito para sa kaligtasan ng tao eh. So ayan. So hindi na papatawad kaya ito. Ang sabi, ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. So, pansin niyo yung salitang mabubuhos. Mabubuhos. Ito very simple. The word na mabubuhos, which will be shed sa English, are literally in the Greek text is being poured out. Ang dugo, kailangan ibuhos. Para kayo nag-plus sa siya. Boy, iba naman yung buhos ng gano'n, di ba? So, buhos, may ibig sabihin, gano'n mo. So, wala kang itabi kasi yung dugo na, yung sa handog, kailang ibuhos yung dugo, walang itabi. Lahat ng kahuli-huliang patak ng dugo, ilagay mo doon sa altar. Buhos ang ginamit dito sa Tagalog, mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng
marami. At yun ang nangyari, as a sacramental, nung si Kristo, ang kanyang dugo sa alam na natin ibig sabihin nito. Sa dami pa naman ng sugat ni Christ at mayroon akong nabasa for thousands of, di ba? Yung sugat, di ba, kung paano ilang libo ang sugat ni Christ pa, tingnan ko lang hindi maubusan ka ng dugo. Yung malangan nang umabot pa ng alas 3, sabi nga nasa sa mga doktor, alauna pa lang patay na yun eh. Pero na umabot pa si Kristo ng alas 3 ng hapon sa context ng pagsamba nila sa audio, alas 3 kasi at alas 12. So, kailangan umabot sila para matupad, makuhan ba? So, umabot sila ng alas 3. Now, yung poured out sa liturgical command is the instruction in the blood ritual for a sin sacrifice in the book of Leviticus. Buhos. Utos yan ng Diyos, buhos ng kasalanan. At yun din ang utos nila. At bilang, sabi ko kanina, walang kapatawaran na pagtakpan lang, di ba? Sabi ko, nag-agree naman kayo. Dahil wala talaga perpekto na pagtakpan lang ang kasalanan ng lumang tipan, ng pagkakipagtipan ng Diyos doon kay Abraham at natatakan, na pagtibay panahon ni Moises, kaya Mosayay ko binan ang tukoy na kay Moises. Napagtibay panahon ni Moises, yung wisig-wisig sa dugo, sa paanan ng bundok. Napagtibay yon sa dugo. Dahil hindi talaga napatawad, kaya nagpropesiya si Jeremiah. Hindi perpekto yung handog na ginawa nila sa mga Hudyo, di ba? Kaya may propesiya si Jeremiah sa Jeremiah chapter 31-34. At ang kanyang propesiya ay ganito. Kasi wala naman talagang todo, napagtakpan lang. Kaya sabi ng propesiya ni Jeremiah, sabi niya, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong tipan. New pakikipagtipan, kubinan, kasunduan ng isa Israel at Hudiya. So, propesiya na talaga na babaguhin ng Diyos at darating ang bagong tipan. 32. Ito'y hindi tulad sa kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang nilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat para akong isang asawa sa kanila, sinira nila kasunduan. Kasi prostitute kasi sila. Adultery yung kaso, spiritual adultery ng mga Israelita. Kasi madali sila makalimot ba? Magsamba-samba ka sila ng ibang Diyos-Diyos. Katulad na lang naghintay sila ni Moises doon sa Mount Sinai. Sabi na patay na yata siguro, hindi na nakabalik eh. 40 days na. Ang ginawa, tinunaw lahat ng kanilang mga ginto galing sa Egypt. Naglagay sila ng prosesyon ng bakang ginto. Sinamba nila. Kaya nung bumalik si Kristo, si Moises nung nakita niya, uy, ang dali makalimot. Mayroon kaagad na option B, plan B kaagad yung mga Israelita eh. Patay na natin si Moises, plan B tayo. Plan B kaagad. Plan B. Ang tawag noon, adultery ang kaso. Prostitution, adultery. Kasi hindi ka nagiging tapat sa alam mo, mabigat din to kasi, alam nyo, binyagan tayong Katoliko. Binyagan tayong Katoliko ba? Nung na-rectify pa yun, nung sa'yo tayo nag-compel, na nangako tayo na talagang ipagtanggol natin panampalataya, pagyamanin natin panampalataya, pagtanggol natin kaligtasan. Yun ang panumpaan natin, nanumpa tayo ng nabis sa binyag at sa kumpil. Pagkatapos, nung lumaki ka na, naka-attend ka na ng Bible study ng ibang sikta, tumalikod ka na sa Katoliko, at kung nandun ka na, naging pastor ka na, ang testimony ka agad mo sa Facebook, ako po ay dating Katoliko, ako po isang lasinggero, babaero, sugarol. Oo. Pero ngayon, mabuti na lang, kasi ginamit ng Diyos na makarating sa akin ang mabuting balita. Nakadalo ako sa gawain na ito, nung nalaman ko pala, ay yung pala yung mga Katoliko na yun, doon pa lang yan sa mga samba-samba ng mga rebulto, kasi rebultology yan sila eh, puro rebulto. At ngayon, nasumpungan ko ng mabuti. At nung nasumpungan ko, tinanggap ko si Kristo bilang personal na tagapagligtas ng aking buhay. At mula noon hanggang ngayon, binago na ako ng Diyos. Dati akong sugarol, ngayon hindi na ako sugarol. Dati akong babaero, ngayon lalakiro na. Dati akong, di ba ganun ang naririnig na typical na pananalita nila? Paano ako binago ng Diyos? Pero mga Katoliko yan. Mga binyagang Katoliko yan, tumangkad sa sakramento ng binyag. Pero nung naakit lang ng ibang pangangaral ng salita ng Diyos na hindi galing sa kanilang panampalataya,
Kasi nung Katoliko pa naman sila, hindi naman nagbabasa, hindi naman nila inaral yung Katolikong pananampalataya. Hindi katulad sa inyo na nagkaroon na kayo ng Bible study at na-expose na kayo sa tamang kahulugan o interpretation sa Bible. Hindi lahat ng Katoliko na nabiyayaan ng katulad ninyo. Maraming Katoliko ngayon na para mga bulag na hindi nila kung anong direksyon ng kanilang buhay, natatangay sila kahit saan-saan. Nung nakarating, wala namang, hindi naman na inaral. Nagpasto sila ngayon. Tirahin ng Katoliko. Tanungin mo, bago ka umalis, nag-aral ka ba ng Catholic faith? Hindi. Walang alam sa Katolikong pananampalataya. Di puro paninira lang ang alam. So, nung lumabas na, ganito na ang kanilang mga pananalita. Ang tawag nun, nakikipagsundo ka na sa Diyos, pero hindi ka makontento. Tumalikod ka sa panampalataya mo at nagpalit ka ng ibang pananampalataya. Ang tawag nun, spiritual adultery. Kaya para sa ating mga Katoliko, pinagbawal talaga sa atin na magpaparticipate kayo ng pagsamba ng ibang-ibang relihiyon. Kasi you are committing an spiritual adultery. At mahigpit ang Hudyo. Alam ng mga Hudyo ang konteksto at galit na galit ang Diyos sa kanila. Pagdali sila makalimot kagad at tumalikod kagad, pupunta sila sa another na klase ng pagsamba. Tumalikod sila, hindi sila magiging tapat at yun ang sinasabi kaya hindi perpekto yung kanilang pagsamba. Darating ang panahon na magtatayo ang Diyos ng bagong tipan at yun ang propesiya sa Rimayas. Hindi nyo naman alam na spiritual adultery tayo eh. Ang kaso natin sa Diyos katulad na nangyari nito. Sabi dito, ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hindi na nila kailangan turuan ng isa't isa at sabihin, kilalanin mo si Yahweh. Sapagkat ako'y makikilala nila. Lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. Sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. Kailan natupad ang pangako ng Diyos ng bagong tipan? Na darating ang panahon, wala talagang pagkapatawaran nangyari na pagtakpan ng kanilang kasalanan sa handog ng kanilang tupa na hinandog na sa altar ng kanilang pagsamba, ng kanilang religion. Sabi ng Diyos, hindi kayo naging tapat sa akin. Tumalikod kayo, madalas kayo makatalikod. Adultery, spiritual adultery, yun ang kaso ng mga spirituality ng mga Hudyo. Ito ngayon, darating ang panahon. Tatayo ako ng bagong tipan. Kailan na-fulfill ito? Kailan natupad? Kailan natupad ang sinabi ng propesya ni Jeremias? Kailan natupad? Ngayon natupad na sa binasa natin ang sinabi ni Kristong, ito ang bagong tipan. Kita nyo ang nakakuha nyo? Ito ang bagong tipan na sinabi ni Kristo, na sinabi sa huling hapunan na yung bagong tipan na ipinangako ng Diyos matutupad at yung kasalanan nila perpektong mapatawad ng Diyos kasi mayroong perpektong handog. At alam na natin na si Kristo pala ang ihandog kasi pagkatapos nito Biyernes Santo, at ibang Biyernes Santo na Huwebes to, alam na natin kinabukasan na gagawin na ni Kristo ang perpektong sakripisyo ng handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Sabi nga ng mga taga-Korinto, sabi niya, 11 verse 25, matapos maghapunan, dumambot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito, ang bagong tipan. Bagong tipan na propesya ni Jeremias kanina, ng Diyos na pinagtibay. Kanina di ba pinagtibay sa dugo? Para pagtibayin ang bagong tipan, kailangan may dugo, katulad ni Moises, nag-iwisik-wisikan pa niya yung dugo, which alam na natin yung holy water para sa atin ng pagmisa, nagwisik-wisik yung pare. Tapos pag galit yung pare doon kasi chismosa yung sa gilid, hindi lang wisik-wisik, yung isang balde ng baso, ibuhos na doon sa akuan. So ganun katindi. Ratification ang tinutuko yun. Pagpapatibay. Pag pinagtibay ng Diyos sa pamagitan ng dugo. Dito sa huling hapunan,
pagtibayin ni Kristo ito sa pamagitan ng kanyang dugo na ang patibay nito na ito'y bagong tipan, kasunduan, bagong kasunduan para sa kaligtasan ng kaluluwa ng tao ay sa pamagitan din sa dugo ni Kristo sa cross kinabukasan. So alam na, dali na natin ma-interpret ito. And Jesus' souls will be shed on the behalf of forgiveness of sin. Yan ang sinasabi ko. Kasi sa Isaiah chapter 53 verse 12, sabi, dahil dito'y siya ay aking pararangalan, kasama ng mga dakila at makapangyarihan sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at makibahagi sa parusa ng masasama. Si Kristo tinutukoy, di ba? Wala siyang kasalanan, nakibahagi siya kasi inangkin niya lahat ng parusa, pagdurusa ng bunga ng pagkakasala ng tao. Inako niya, kita niyo ang salita sa Isaiah, inako niya ang mga kasalanan at itinadalangin sila ipatawarin. Nagiging mediator si Christ. Kaya nga si Kristo sa cross, sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam. Di ba? Yan ang asal nag-mediate sila. Nalangin si Kristo in behalf sa sitwasyon ng estado ng kasalanan ng nagawa ng tao. So yan ang nangyari. And then after that, nung sinabi niya, ang Isaiah, Jeremias, patungkol sa bagong tipan, at nagbigay na si Kristo sa John chapter 6 na makabase na ang bagong tipan sa pamagitan ng ang kaligtasan na kabase sa pagkain ng kanyang katawan at pag-inom ng kanyang dugo. At na-ratify yan, napagtibay, sa kailan napagtibay? Sa huling hapunan sa pinasa natin. So, sinamarize ko na yung Bible, ha? Idudugtong-dugtong ko na lahat para hindi tayo maliligaw, ha? So yan, alam na natin sa John chapter 6 dito, na-ratify na, napagpatibay na sa pamagitan ng dugo. Buhos ginamit, buhos, ratification, pagpapatibay ang ginamit dito. So yan, dito na sa huling hapunan nangyari ang tinutukoy niya. Which is, alam naman natin, sa Leviticus, at kahit saan kayo naroon, huwag kayong kakain ng dugo o anumang hayop o ibon, at dito, inutos na ng Diyos sa kanila ng yung dugo, inumin, at ito sabi pa, ibuhos. Pero hindi yung tinutukoy na pag-inom ng literal na dugo, kasi yung dugo na tinutukoy doon, hindi ito cannibalism. Literal na kakainin nila. Kasi ang tinutukoy na pagkatapos nito, after the resurrection of Christ, mabubuo na ang isang sakramento ng misa, at yun ang nga nangyari, kasunod ng nangyari ito. So yan po. So yun ang nangyari dito sa tinutukoy natin na sacrifice ni Kristo. Now, the concept of shedding of blood as a remedy of sin to Christ's sacrifice, mababasa natin sa Hebrews chapter 9, 22 to 28. Para maunawaan natin kung konsepto kasi buhos ng dugo para sa kapatawaran ng kasalanan. Pinagtibay ito at ito rin ang laman ng sermon ni Paul sa taga-Hebreo. Sabi niya sa 22-28, sabi niya, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamagitan ng dugo. At walang kapatawaran ng kasalanan kung hindi sa pamagitan ng pag-aalay ng dugo. Paliwanag. So napakahalaga ang dugo kasi buhos ng dugo ang ginamit sa huling hapunan. Ang mga bagay sa sambahang iyon ay larawan lamang ng mga nasa langit. Kinakailangang linisin sa pamagitan ng handog, altar. Ang mga Hudyo, handog, altar. Ngunit higit na mabubuting handog ang kinakailangan sa paglilinis ng mga bagay sa sambahang nasa langit. Sapagkat yung perpektong pagpatawad ng dugo na tinutukoy, sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay. Sa langit mismo siya pumasok at ngayon nasa harap na siya ng Diyos sa namamagitan para sa atin. Okay? 25, ang pinakapunong pari ng mga Hudyo ay pumasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo ng mga hayop. Ngunit, punong pari lang ang may dalang dugo. Dito sa huling hapunan, umakto si Kristo na kasi sino bang gumagawa ng ganitong dugo, buhos ng dugo sa altar? Pare lang! So, ibig sabihin, sa huling hapunan, umakto na si Kristo na high priest. Okay. At nung sinabi niyang, do this in remembrance of me, nung inauthorize niya, gawin din niyo ito. Ibig sabihin, walang sinabi, maging pare kayo, pero alam na ng mga Hudyo, kasi sinabing, do this in remembrance, inauthorize ka na yung ginagawa ko na pare, umakto ginagawa, maging pare din kayo, kaya mayroon tayong mga pare. Pare lang ang pwede makapagmisa sa atin, di ba? Authorize. O, sila inu-authorize sa huling hapunan, sila pare. Katulad ni Kristo na pare, do this in remembrance. So, balik minsan lamang siya nagpakita ngayon matapos na ang panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamagitan ng
pawiin ang kasalanan sa pamagitan. Anong pamagitan ng handog na kanyang inaalay. So, ang tinutukoy na handog na inaalay, si Kristo ang tinutukoy niya 28. Gayon naman, si Kristo'y minsan inihandog upang pawiin ang kasalanan ng mga tao. Diba? Kasalanan ng tao. Siya ay muling darating at hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Okay. At saan na tayo nagtatapos sa huling hapunan? 29 to 30. Sinabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong alak. Mula sa ubas hanggang sa araw na ako'y muling uminom nito, nakasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama. At, biruin mo, yung misa ng kanyang ginagawa, hanggang sa kaharian ng kanyang Ama, misa pa rin ang kanyang gagawin. Papatunayan natin yun sa mga advance na sa mga Eucharist, sa Revelation, mapapatunayan natin na ang konsepto ng pagsamba sa langit, sa Revelation chapter 4 and 5, hindi po ito concert o entertainment sa langit. Walang concert dito. Ang langit, ang pagsamba, ang kanilang pagsamba sa Revelation 4 and 5 is liturgical worship. Misa pa rin. Kaya nga itong misa, inihahanda tayo ang konteksto ng Diyos ng pagsambay sa pamagitan ng misa. Kasi sa misa lang nangyari ang handog. Ang iba wala naman silang misa, kaya wala talagang handog na pagsamba na sacrifice. Ngayon, itong misa na ito, inihahanda lang tayo. Kasi pagdating natin sa langit, misa pa rin ang mangyari. Liturgical worship na mangyayari. Basahin nyo yan, Revelation chapter 3, 4 and 5. Makikita nyo lahat ng mga nakikitang pagitain ni John, katulad ng misa. Kung ang misa natin hindi ganong madetalye sa Biblia, pero sa Revelation chapter 4 and 5, napakadetalyado ang liturgical worship na nangyari sa langit. Kaya sabi niya Kristo, sabi niya, gagawin niya ito pag nandun na siya sa langit. Maggagawa naman, misa naman. Kasi misa ito, unang misa ang presider si Kristo sa huling hapunan. Ayan. Kaya masanay na kayo sa misa. Kasi kung hindi kayo mag-i-enjoy sa pananambahan sa misa, paano kayo mag-i-enjoy sa langit kung habang buhay na kayong wala nang katapusang misa? Ngayon, 45 minutes lang ang misa, 1 hour. Paano kayo sa langit? Misa na habang buhay, puro misa na nangyari, walang putol na misa. Kasi ang ginagamit, Holy, Holy is the Lord. Tapos luluhod yung mga anghel, luluhod yung mga santo, mga anghel, di ba mga kwan? Luluhod sa Revelation. They cry out for Holy, Holy is the Lamb. O, di ba yung itaas ang Lamb? Puro taas lang sila doon, si Kristo itaas, kasi yun ang kordero ng Diyos. Ay, ang problema ngayon doon, nung buhay ka pa, hindi ka pa lang nagsisimba eh. Tapos pagdating doon, misa na naman, hanggang ganun misa. Ito pa naman yung iniiwasan ko nung sa... Ay, ang problema kung makarating ka doon, baka pachamba-chamba pa, nandun si San Pedro pa lang, sa pintuan pa lang. Senyor, alam ko naman, malakas ako sa inyo, pareho tayo ng vision yun eh. Di ba, mahilig ka rin sa manok? Manok panabong? So, wala nang ganon, di ba? So, yan. So, nagtatapos, sinabi ko sa inyo, hindi ko iinom nitong alak at mula sa ubas hanggang sa araw na ko'y muling uminom nito, kasalo niyo sa kaharian ng aking Ama. At nagtatapos sila, typical sa sinawig natin sa kanilang tradisyon at pagkaawit ng isang himno. Okay? Pagkatapos ng Passover, sila'y nagpunta sa bundok ng mga olibo. So, nung sinabing ang perpektong handog na sinabi sa Hebreo chapter 9, kailan na-fulfill ito? Kailan ito na-fulfill? Nung bagong tipan, kailan na-fulfill ang lahat ng sinabi ni Kristo dito sa huling hapunan? Na pagtibayin niya na ang pagsamba ay nakapokus na sa tinapay at sa kanyang dugo. At sa kanyang dugo. Kailan napagtibay ito? Kailan na-fulfill? Kailan tinapos ng Diyos ito? Anong sinabi niya, it is finished. Diba? Fast forward tayo sa John chapter 19, 25 to 35. So yan. Diba? Pag binasa niyo yan dyan, nauuhaw ako. Sabi niya, nung nandun sa cross si Kristo, 29 na the shortcut. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inilubog nila rito ng isang espongha. Ikinabit iyon sa isang tangkay ng hisopo at idiniit sa kanyang tubig. Verse 30. Nang masipsip na ni Jesus. Ito, akto na ha.
ng alak, sinabi niya, naganap na. At noon, nagitan siya ng hininga. Niyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Pag itinuloy mo yan sa 31, noong araw ng paghanda, araw ng mga Hudyo, describe ito ni John. Dahil sa natatangi ang araw na iyon ng pamamahinga, kaya't hiniling nila kay Pilato na patay na si Kristo sa cross, alas 3, hiniling nila kay Pilato na ibali ang mga binti ng pinapo sa cross na atlisin ang mga bangkay. Pumunta nga roon ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasama ni Jesus. Kasi, kumbaga, buhay pa eh. So, babaliin para paggawan, diretso na, patay na, hemorrhage na yung dalawang tulisan. Ito yung nangyari, binali. Pero no, ngunit pagdating nila kay Jesus, nakitang patay na siya. Hindi na nila binali ang kanyang mga binti. Kita niyo? Kasi sa Passover, ang kanilang handog na tupa na kanilang kakainin at ihandog sa templo dapat perpekto, hindi pwedeng balik. Walang mababali ang propesiya sa Old Testament. Natupad. Nung si Kristo namatay bilang perpektong handog para sa kapatawaran ng kasalanan, baliin sana ang kanyang kwan, hindi natuloy perpekto konteksto, naganap na fulfill na naman doon sa sinabi. 34. Subalit, anong ginawa? Ito pinaka-highlights. Subalit, sinaksak ng isang kawal ang tagiliran ni Jesus sa pamagitan ng sibat at agad lumabas doon. Anong lumabas? Dugo at tubig. Ito, napakahalaga. May lumabas daw ng dugo at tubig at ang isang author na si John, kinakailangan pa niyang i-interrupt yung kanyang pagkasalansay ng nangyayari. Kasi akto nandun si John, di ba? Siya ang author. Nakita niya dun eh. Siya ang disciples, nakita yung kamatayan ni Kristo. At ini-interrupt niya yung kanyang, pag narrate ng nangyari, ini-interrupt niya sa verse 55. Anong interruption na ginamit niya? Sabi niya, nag-iba ang katuno niya. Ang nakikita nito, ang nagpatotoo. Ibig sabihin siya nakakita, nakasaksi. Upang kayo rin ay maniwala at totoo ang kanyang pahayag at alam niyang katotohanan ng sinabi. Talagang binigyan niya ng highlights yung dumalo yung tubig at dugo sa tagiliran ni Jesus nang tinusok ang tagiliran. At alam niyo po, yan ang sinasabi ko sa inyo. Nung kapatawaran ng kasalanan sa pamagitan ng itong dugo, natapos sa it is finished sa cross at pagkatapos nagtatapos sa isang misteryo ng dugo na dumaloy sa tagiliran ni Kristo, which is sa tradisyon ng mga Hudyo, sa Pisakim Paron, sa Misna na kanilang libro, nasusulat, at the southwestern corner of the altar, there were 2 holes like 2 narrow nostrils by which the blood that was poured over the western base, and the southern base used to run down and mingle in the water, channel and flow out into the brook Kidron. Ini-illustrate sa kanilang libro sa Misna, sa Pisakim, na ang templo, nung dinatnan ni Kristo, yung handog nila, mayroong drainage na ginawa na butas. At yung drainage na yan, sa gilid ng templo dumadalo yung dugo galing sa altar kasi masamsam ang dugo. At papunta yung dugo sa River Kidron. Bali yan kasi sa templo ng Jerusalem. Doon itatapon. At doon sa dugo, maghalo na sa tubig. Katulad ng nangyari sa dugo na tinigirin Kristo na dumaloy is dugo at tubig. At what does it mean? Ito, napaka-misteryoso itong atin, ang kaligtasan natin, kasi bilang si Kristo na ratified na, nagpatibay na niya ang bagong tipan na propesiya ka ni Rimayas kasi hindi perpekto yung handog sa Old Testament. Ngayon, napatawad na, siya na ang perpektong handog sa cross para sa perpektong kapatawaran, para sa ikaliligtas ng lahat ng tumatanggap at manampalataya sa Kanya. At nung pagdaloy ng kanyang kamatayan, ang dugo at tubig sa kanyang tagiliran, katulad ng isang templo ng kanilang mga handog, na ang kanilang dugo na galing sa altar ay dumaloy sa tagiliran ng templo, papunta sa River Kidron upang humalo sa tubig. Nag-ibig sabihin na yung tagiliran niya, na templo ang tinutukoy, nagtupad na naman, nung bilang siya ay handog sa altar, perpektong handog, at napatawad ng kasalanan ng tao sa pamamagitan ng handog sa altar, sa cross. Sa cross ng Kalbaryo, sabi niya, it is finished. Napagtibay na ito lahat, natupad na. Lahat na tayo ay napatawad ng ating kasalanan sa pamagitan ng handog ni Kristo sa kanyang buhay at sa pamagitan ng dugo at tubig sa kanyang tagiliran. Ang ibig sabihin nun, na siya ngayon sa bagong tipan, hindi na yung templo sa Jerusalem, kundi ang templo na tinutukoy, kundi ang kanyang katawan.
Kaya sinabi niya doon, nung bago siya namatay, nung encounter niya sa templo, ang sabi niya, gibain niyo itong templo, itatayo ko ng 3 araw at natupad nga. Kasi Friday, magbilang kayo ng 3 araw, muling na-resurrect si Christ, na-restore ang templo. At yung templo na tinutukoy ng kanyang katawan ay walang iba, kundi the mystical body of Christ, alam na natin sa Catechism, which is the Catholic Church. Ang katawan ni Kristo ay ang kanyang simbahan. At sa cross ng pagdaloy ng kanyang dugo o kanyang tagiliran, pinakasalan ni Kristo. Ang Biblia ba ang kanyang pinakasalan? Katulad ng mga turo nila mga sola scriptura. Simbahan ang kanyang pinakasalan sa pamagitan ng ratification ng kanyang dugo. Na templo na siya na ang bagong templo sa bagong tipan. Bagong kasunduan. At tayo, ikaw ngayon na mga binyagang Katoliko, kayo ang templo ng Diyos. Kayo ang bagong mga Hudyo. Ang mga Katoliko ang mga Hudyo. At actually, we are a Jews. Spiritual Jews tayo. Sa pananampalataya natin, bibigyan tayo ng karapatan na maging anak niya. Hindi na yung Hudyo sa Jerusalem. Hindi na yung templo. Kundi tayo. Ang simbahan. Ayan, so tumayo na kayo mga kapatid. Kaya gusto niyo po mga magkatoliko kasi akala niyo napakadali-dali lang itong katoliko. Hallelujah. So, nahilo ba kayo? Punong-puno ito ng mga talinhaga, mga misteryong pananampalataya natin. Pero, kaya nga, talagang grasya talaga ng Diyos ito na katagpuin tayo ng kaunawaan ng Diyos. Kasi, sinabi kasi ng Diyos ang kaligtasan, kung ang pagsumpong ng kaharian ng Diyos, kung hindi kasi ibinigay ng Diyos ito sa lahat. In fact, few lang ang talagang makakasumpong. Kasi kung talagang mahirap ang madali lang ang kaligtasan, lahat tayo nakakasumpong sa katotohanan. Pero hindi lahat nakakasumpong sa katotohanan. Kaya sa mga sandali na ito, bilang ito'y a ratification ng pagpatibay ng sakramento ng Santos na Misa at ng Eucharistia na palagi natin tinatanggap. That's why alam na natin, nang sinabi ng Catechism, that the Holy Eucharist is the source and the summit of our Christian life. The source and the summit, kung mga pinakasentro ng ating pananampalataya, ang kaligtasan natin, nakapokus sa pagsamba, pagtanggap ng kanyang dugo. Kaya ito po yung manalangin sa kanila ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Salamat o Diyos sa pribilehiyo nito na muli ay patuloy na inabot at nabigyan ng pagkakataon na kami ay makapag-aral ng iyong salita sa pamagitan ng sakramento, ng Santos na Misa, ang lingkod katawan mo. Dalangin namin o Diyos na muli nga mabuti ng bawat isa sa amin ang iyong grasya upang sa gayon ay magkaroon kami ng pananalig at pananampalataya na walang duda, Panginoon, sa aming mga isipan na ang iyong dugo at iyong katawan ay totoong tinanggap namin sa pamagitan ng Eucharistia na aming tinanggap sa Santos na Misa. O Diyos, alam na namin na yun ang totoong pagsamba sa konteksto ng handog na walang iba. Ikaw, sa Santos na Misa, at ang aming pagtanggap ng sakramento ng pagdalo ng Misa ay ang aming pagtanggap at ang encounter namin sa totoong Kristo sa pamagitan ng dugo at tinapay na tinatanggap namin sa sakramento ng Eucharistia. Kaya o Diyos, hindi ito pero this is a serious business, Panginoon. Ikaw ang Diyos na napakabanal na nagiging anyo ng tinapay at aming tinatanggap. Kung alam lang sana namin, Panginoon, na pagkaroon lang kami, bigyan mo kami ng pananampalataya, Panginoon. Napagtibayin ng pananampalatayang ito. Na instead na mahuhumaling kami kahit saan-saan namin, hanapin kung saan-saan. Na hindi ka mahirap hanapin, Panginoon. Well, in fact, nandyan ka lang sa Blessed Sacrament, nandyan ka lang sa Misa. Totoong Kristo, hindi yung Kristo na pinakilala ng mundo, kundi totoong Kristo na naganyo ng tinapay
Sa oras na kami mga problema, madali ka namin lapitan o Diyos kasi nandyan ka lang sa sakramento, Eucharistia, at nandyan lang sa Blessed Sacrament ng aming mga simbahan. O Diyos, pagtibayin mo, Panginoon, ang aming pananampalataya sa mga sandali na ito. Yakapin namin itong pananampalataya na ito kasi yun ang utos mo at ito ang katotohanan at ito rin ang parte ng aming kaligtasan na aming hinahanap. O Diyos, sa mga sandali na ito, pagpalain ang bawat isa sa amin, pagpalain ang aming pag-uwi. Tinatanggap namin, Panginoon, ang mga pagpapala na aming mga pangangailangan sa araw-araw, kalakasan, opportunities, Panginoon, inaangkin din namin ang aming mga mahal sa buhay at pagpalain din ang aming mga buhay, ang paggawaan na ito, pamilya ni Brother Mark, Utapay, pagpalain mo rin ang lahat ng aming mga concern o lahat ng mga pangangailangan na inaangkin namin, O Diyos. Magagawa mo sa gawain na ito ng ROCC, pagpalain ang lahat ng aming mga plano sa mga Bible study, Lord, we pray. Nawa, na ito'y magiging binhi ng aming pananampalataya na mas marami pang mga Katolikong maabot ng katotohanan na ito at yumakap sa iyong mga sakramento, bumalik sa iyong simbahan at bumalik sa totoong pagsamba na nakapokus sa iyong lugod katawan na nangyari sa Santos na Misa. Inaangkin namin, O Diyos, ang mga grasya at mga pagpapala, ang kaunawaan na ito, ang grasya ng iyong sakramento. Hinihingi namin sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsasabi ng Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Sige po, tayo ay dadako na sa pag-aalay ng ating pag-ibig sa pamamagitan ng ating mga handog. Ang pag-aalay ng pag-ibig ay isang paraan para maipahayag natin ang ating pasasalamat at pagmamahal sa Diyos. At isa rin itong kapamaraanan para suportahan natin ang gawain ng ROCC community. Sa Biblia, sinasabi sa atin na mahal ng Diyos ang masayang naghahandog. Sa mga taga-Korinto 9:7, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Dapat din tayong magbigay ng bukas palad, sagana tayong pinagpala ng Panginoon at dapat tayong maging handa na ibahagi ang ating mga pagpapala sa iba. Sige po, magpasalamat tayo sa ating Panginoon.